de Oro, the city of golden friendship. We are the young guns on the move. Nandito tayo sa Barangay Dansolihon para makita natin yung mga paniniwala ng mga lumad dito, yung mga ritual nila. Tapos alamin natin kung anong mga beliefs nila at anong gagawin nila. Tapos yung mga activities, yung mga dance, hindi ko pa ito nakita sa ibang lugar. We are happy because we are seeing it firsthand with Congressman Suka. A few months ago, na-turn over natin tong tribal hall nila. Ngayon, napakaganda na. It looks lived in. May mga tao na talagang nakatira dito, may gumagamit na talaga. Tapos masaya tayo dyan kasi at least na nabigyan natin ng facility ang mga indigenous peoples dito. Ako, personally, I'm impressed. Actually, alam ko, ang Higaonon is a tribal group in Northern Mindanao. Sa area ko, sa distrito ko, meron din mga Higaonon in Wao. Actually, na-impress ako dito sa project ni Kong Lordan and I learned that isa ito sa mga advocacies niya, yung tulungan, i-promote ang cultural diversity sa Northern Mindanao and i-empower ang ating mga indigenous cultural communities. LGU pupunta na sa amin dahil sa project na ito, tribal hall ni Congressman Swan, mas napadali. At saka mas na-improve pa ang mga kultura namin dahil time to time may mga meeting na kami dito at saka yung mga tribal council dito na pulong-pulong para pag-usapan lahat ng mga development sa ancestral domain. Natin yung mga facilities dito, kung anong bago. Maraming salamat Kong sa project mo na sa amin kasi malaking tulong talaga. Ang sarap ng pakiramdam na meron tayong nagawa dito para sa mga marginalized sectors of society. Tapos nakita talaga natin yung effect, may progress, may nangyayari sa kanila na maganda dahil sa ginawa ng ating office. Karamihan kasi ng district ko, ang daming mga hinterland barangays. So maraming mga lumad, tribes. Gusto ko talaga maglagay ng mga tribal hall para sa kanila. At saka para di ba yung preservation ng kanilang identity. Yung kanina nakita natin yung cultural show nila, yung rituals nila, talagang pin-reserve nila ng kanilang identity. Di ba kanina in-explain nila yung ancestral domain, di ba? Pagka parang ganun din yung sa amin, sa inyo, very important yung connection ng tao doon sa lupa eh. They really value relationship. So kung meron silang issue with regarding ancestral domain, regarding yung mga grants na pwedeng ibigay sa kanila, may issue talaga yan. nandun na. Kailangan ng office. Nandun na talaga. So, nandito tayo ngayon sa whitewater rafting. Ito yung pinagmamalaki natin sa Cagayan de Oro City. Meron nga akong final na bill na gawing whitewater rafting capital ang Cagayan de Oro. We at the DOT, we pride of as Cagayan de Oro as the whitewater rafting capital of the Philippines. So, whenever we have trade shows in Manila or anywhere, we promote our whitewater rafting in Cagayan de Oro. So
So, isa to sa mga main attractions natin Yes. sa city natin, di ba? Yes. So, when is the best time to come here and experience rafting? Kasi may season yan, di ba? The best season is from June, July, August. Kasi mataas yung tubig. Gaya ngayon. Gaya ngayon, mataas yung tubig. Kung international show, yung Amazing Race, nag-visit sila dito. Yeah, they have Totoo one ba yan? episode here that was a pre-pandemic episode that they did here in our Cagayan de Oro River for the Whitewater Rafting Challenge. So, ibig sabihin, it's not only local tourists, but it attracts Yes, attention from the international yes, yeah, we have foreigners also who try the water rafting. How many hours yung experience mismo ng boat? 4 hours. 4 hours? Yeah, 4 hours. Average of 4 hours. Okay, But yan we have ang the 1 average. hour also, the shorter course of the Tara, subukan na natin to. Tara. Ready na kami ni Kong Sia. Tapos sa lahat ng mga congressman, mga young guns, ini-invite ko kayo. Try natin to. Magsa-start na tayo. Punta kayo dito sa Cagayan de Oro City. Tapos try natin tong adventure na to. Ini-invite ko kayo lahat. Sama kayo. So, tapos na kami sa river white rafting. Sobrang saya. Medyo delikado, pero kasama din doon sa sa fun, kasama 'yan sa kasama yun sa experience. So, Kong, Jordan. Invite Try mo ulit nyo sila. talaga to. Masaya. It's a really nice experience. Yeah. So, tapos na tayo doon, Kong Lordan, sa ano mo. Adventure Oo, natin. sobrang saya, no? Ito lang talaga masasabi ko. Kailangan niya talaga ng sunscreen kasi ang init Ang talaga. init, sobra. Tsaka kailangan niya ng Ang rash init guard. talaga. So, pero worth it siya. Oo. Experience. Actually, first time ko yun eh. I think, kailangan mo i-invite yung mga kasama natin sa So again, sa Young Guns. sa Oo. mga young guns, ito talagang ultimate adventure. Kailangan ma-experience niyo to kahit once in your life. So, papunta tayo ngayon sa Barangay Mambuaya dito sa Cagayan de Oro City. Meron po tayong payout sa AKAP program, yung ayuda para sa kapos ang kita. So, nandito tayo ngayon sa Barangay Mambuaya para sa cash and rice distribution ni President Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez. Ang saya, parang meron tayong meaningful na ginagawa sa Congress, yung pagbigay ng budget para sa kababayan natin na nangangailangan po. Natay VIP guest diri karon. Apil ni sa grupo sa Young Guns diha sa Congress, mga batanon nga kongresista, si Kong Zia Adyong, ang mga congressman man maoy kahimo sa atong budget. O isa na niini mo na ning bunga sa mga budget nato kani ato ang cash and rice distribution nga gipanguluhan ni President Bongbong Marcos o ni Speaker Martin Romualdez. So importante kayo nga ang mga kongresista makita nila nga naagi bunga. Naay bunga ang among gabuhaton dato. Naagi mga beneficiaries naay makinabang sa among gabuhaton nga budget dato sa Kongreso. Ako din ang magsuporta sa akong brother, si Congressman Lordan Suan. Isa siya sa mga kusog na mga Mindanaoan congressmen na apil po sa Young Guns. Yan siya maayong mag-legislate, magbatas ka ng mga batas, kay isa po siya sa mga gitrustan ng atong speaker, Martin Romualdez, na
that's why nato dire para ipakita ang suporta ng Young Guns, ipakita nato ang maayo gyud nga mga features ng iyang distrito, tourist spot o tanan-tanan na iyang may na accomplish. Salamat ako sa imo kay naayong nabang. Kaya wala namang kahit pagkakuha sa amo ay nabang. Kalagyan kami. Kaya dinabang na salamat kayo sa Ginoo nga tatang kapag pinabuhay. Masaya po. Actually, opo. Actually, lahat ko ng pamilya ko ng ayuda. Talaga? Oo. Naka-receive na sila sa ibang payout. Oo. Sa inyo din po galing. Talaga? Kaya maraming salamat po. Ay, walang anuman po. Kuanan o balsada. Kahit para sa amo mga produkto dito sa Victory. Maliban sa hirap na dulot ng mahal na presyo ng binhi, peste at pagdaan ng mga kalamidad, isa sa mga pangamba na kinakaharap ng ating mga magsasaka ay ang kawalan ng seguridad sa pagmamay-ari tungkol sa kanilang lupang sinasaka. Isa sa mga nakaramdam na kailangang aksyonan ng isyung ito ay si Mang Alex Monciano. Ang pangunahing hanap buhay ni Mang Alex ay ang pagtatanim ng mga puno ng lansones, niyog at saging. Ayon sa kanya, ang pagsasaka simula pa nung pagkabata namin, kasi ang mga magulang po namin mga magsasaka na talaga. sa kabila nito, batid pa rin ni Mang Alex ang hirap na wala silang individual na titulo na pwedeng panghawakan. Ay, hindi man sa iyo yan, kundi ito yung sa akin, ito yung ganito. Magkakagulo pa kasing magkakapatid kung kayo magkakapatid. Mabuti na lamang ang kagawaran ng reformang pansakahan ay naglunsad ng isang proyekto upang mapagtibay pa ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa ng ating mga magsasaka. Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Mang Alex sa DAR at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos sapagkat nagkaroon ang mga kagaya niya ng pagkakataong mapaunlad ang kanilang mga lupang sakahan. Dahil medyo pagod na tayo, ang dami nating nagawa. Kain muna tayo dito sa isa sa mga famous na restaurants in Cagayan de Oro, Cocina Higa. So, Tia, medyo pagod na talaga tayo. Yeah, tsaka gusto ko na rin kumain. Sige, Ron, kain na tayo. Yeah, pero anong mga ano to? So, ito yung chicken surol. Ha? Parang gata, Gata. tapos chicken organic yung Bisaya. Yan yung tawag namin na Saya manok. Bisayang manok. Ito yung Oh, pero pansit. ito from Kabigin daw to, no? Oh, from Camiguin. Oo. Ito yung pansit de cocina. Yan natin yung specialty nila dito. Oh, parang may pares yan na yung sikat ngayon, yung beef pares. Okay. Oo. And then, ito beef randang. Ito, alam ko na to. Sa amin to beef rendang eh. Tapos, sinigang na hipon. Aha. Tapos, medyo Salad, medyo modern na to. oh, modern. Oh, modern na to. Tuna flakes. Okay. Tuna flake salad. Tapos, And then, chicken barbecue. oh. Pero ang tanong ko is, paano natin to mauubos tayo lang dalawa? Kaya natin to. Kaya natin Ako to? bahala. Ako bahala dito. Ikaw bahala to na. Gutom na. Okay, sige. Let's eat.
Alright, saan tayo? Saan tayo next na ano Tayo natin? sa Ginama, isang souvenir store Aha. na sa One Town, One Product program ng government. Oh, yeah. Pero ito, Gaston Park to, no? Ito yung Gaston Park. Oo. Tapos yan yung San Agustin Church. Cathedral and... Malapit na ako dito lumaki. Saan? Mga 2 blocks away Blocks doon. away. Dioros Best Beef Jerky is available in all SM stores nationwide. It is also available in Robinson's, the marketplace, and some selected supermarkets like Metro Gaisano, Gmall. And we take pride that this is made in Cagayan de Oro. We are actually the first jerky manufacturer in the Philippines. Oh, wow. And we are, First jerky manufacturer? yes. And we are the only jerky manufacturer in Cagayan de Oro City. And whenever we go, bitbit Pride of Cagayan de Oro. Pride of Cagayan de Oro City. Meron din tayong kasama galing sa Department of Tourism. Tapos siya yung mag-explain sa atin. This is paper. This is from Cagayan de Oro City. Some Caribbean and some European resorts already has this kind of product. This is made in Cagayan de Oro. This is Oro handmade paper product. So, di ba, when you This is a export... chandelier, and then there are lamp desks. It's also available in Amazon. So, tapos na tayong mag-shopping dito sa souvenir shop ng Cagayan de Oro, yung tawag natin na Ginama. Yung One Town, One Product program ng government. Yeah, ito, masarap to yung ano nila, oh. Itong Papunta na po ice tayo chocolate. sa Museo de Oro, yung museum namin dito sa Cagayan de Oro. Sasakay tayo ng motorela. Ayos! Punta na tayo sa Xavier University, kung saan located ang museum natin dito sa Cagayan de Oro City. Tsaka kung saan ako nag-aral, At saka ako, doon kami nag-aaral. Nag-meet na kami ni Kong Zia noon, pero hindi niya ako na nakilala kasi siya lang yung sikat eh. snap to. Doon ka. Pero ngayon, friends naman. More than friends na friends, kami. they're brothers. Yes. Diba? Brothers na kami ngayon sa Young Guns. On the move. Alam mo, diyan kami nagpa-practice ng debate. Dito, ang Oo. tawag namin dyan, Chubibo. Oh, diyan kami nagpa-practice ng kasi part ako ng debate circle eh. Ito yung campus namin sa law school. Ito yung museo. From 2004 to 2010, dito ako nag-aaral. Itong university, alam ko, this is one of the oldest universities in Mindanao eh. This was established in 1933, no? 1933. Tapos dito tayo papunta sa Museo de Oro. May mga classes din kami before dito sa college, first year college. Okay. Pero ngayon, museum na talaga siya. Museum. I'm Oka. I'm the OIC curator. Okay. Nice to meet you. Nice meeting you, Paul. So this museum is the first folkloric museum of the country, actually. Ano ibig sabihin ng folkloric? It deals on traditions, values, legends, stories of a particular community, in our case, Cagayan de Oro. The ethno-history of Northern Mindanao. Basically, it's a timeline historical exhibit of our city. Prehistoric lang masabi namin, probably the late Ice Age period. So we have fossil bones,
bulls ng... But isn't that the new part of the Neolithic age? Grabe, no? With tusk, no? Yes. These are the oldest artifact we found inside 2 caves, so possible early settlers of Misamis Oriental. Saan? Anong cave? Tagbalitang Cave, this one is Tuluga Cave province. So dated how many long? 1,600 years old. So this is a replica of the early communities, no, villages. Found as described by the first foreigners who came here in 1622. They said that there's a village on top of a hill beside the river. The chieftain of that river was Datuk Salangsang, living under her Hukot during the Grabe, no? So, American-Filipino War. so you see, the Philippine Revolution does not limit itself with men as in the front lines, but even women. Yeah, they did not stay in the sidelines. Exactly. Yeah, that's the Filipina spirit, no? I believe you have ridden on Yeah. Sakay kayo. It's a motorella invented by a Cagayan who just happened to be my father. Oh. Yes, he invented it in 1964. This is his patent. It's patent 2243. He won silver in the Filipino Inventor Society. Because of this invention, he calls it the motorized carretela. Hence the word motorella. And nakag-create siya ng livelihood sa maraming tao. Yes. Ang Cagayan, meron pa rin motorella industry. Yes. This is the ethno-linguistic map of Mindanao pertaining to where all the IPs are located as of present day. I think you can identify where Lano is. Here, that's the lake. Lake, that's the lake. That's Lake Lanao. That's the second largest lake in the Philippines, next to Laguna de Bay. This is a highlight of our collection. This is a literal piece of our national history. It's when Emilio Aguinaldo declared the Philippine independence in June 12, they have to formally ratify it as Congress. So they had it done in Malolos Congress in the same year. This is the menu that they used during the formal dinner. Talaga? Yes, if you look at the back, they have the food and it's written in French. Solemne ratificación de la independencia filipina. Solemn ratification of the Philippine independence. So these are the first congressmen we have. And they also, at that time, served in the dinner, served liquor. Yeah. Alcohol. Alcohol. When the Filipinos established their own government. That's why may festivity, masaya lang sila. And then you have to point out, it's written in French. So one could wonder why French, not Spanish, or not English, not even Filipino. Bakit nga? So probably they wanted to show off to the world that we are civilized. We are ready to run our own country. Yeah. Probably. Ako po si Jose Sali Raimundo, taga Kabalutan, Orani, Bataan, na Vice Chairman po ng asosasyon na Tubo-Tubo Fisher Folk Association. Kasi nung panahon na ang lugar namin ay walang bakawan, tinamaan po kami ng bagyo na malakas. Ang mga kabahayan po namin ay pinasok ng tubig. Dahil po doon, nagtayo po kami ng asosasyon para magtanim ng bakawan. Naisip namin pang protekta sa amin. Sa tuwing pong bumabagyo, ay natatakot yung mga kabarangay namin dahil ang daluyong po ng tubig ay pumapasok sa aming mga kabahayan at sinisira ito. Dahil po sa Project Transform ng DNR, pinundahan po kami ng GM Power ng 6.8 million para po sa adoption ng 5 hectares. Pagdating ng kalamidad, hindi na po sila natatakot dahil may proteksyon na po kami sa mga bakawan. Nakapaikot na po sa amin yan. Kung wala po yung proyekto na to, hanggang sa ngayon nangangamba kami pagka bumabagyo, tumidiretso sa amin. Ngayon po, ang mga kabarangay namin, paahunin mo na. Nakangiti lang sa iyo, safety na po kami rito. Okay na po tayo dito. Siyempre, nagpapasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po, dahil inaproban niya po itong aming proyekto. Napakaganda po ng proyektong binigay po sa amin. Okay. So, Kong, saan tayo? So,
So dito tayo sa Alagang Tingog Center. Meron akong People's Day dito. Okay. Every day. Kumusta man? Kumusta man yung mga kaalagan? Kumusta man yung inyong... Kumusta man yung inyong Bye. Abang medical laboratory. Sige. Si Congressman Zia Adyong sa Lanao del Sur. Naman may grupo nga Young Guns ang tao, mga bakanon nga congressman nga suri-suroy may lahi-lahi nga distrito. Na timing karon nga diri sa Cagayan de Oro. Nga isa ni sa mga activities na mo karon. So ito yung waiting area ng Alagang Tingog Center. Dito naghihintay yung mga clients, yung mga may kailangan sa office natin, nangihingi ng tulong sa medical, burial, medicines, kahit ano. So, doon ako papasok kasi isa-isa ko silang kausapin kung anong kailangan nila. Ano? Si Eds. Siya may head diri sa kung siya Adyong. Mga natin akong buhaton po. Tingog, katong office na ako. Magpagawa ko doon ng ano. Ay, nani? Inani. Ano ni siya, ma'am? Yung kinahanglan. Kuan po ka na naka-request na mahal kayo ultrasound. Ultrasound? Noon sa day ka? Ito po ang dayon. Kung ultrasound manggod ka sa hospital na siya, mga laboratory, pwede natin yan ilagay sa DOH, maipot yan. So wala ka nang mabayaran ma'am sa laboratory. Kini siya ang pangayon na to ay kuan kanang laboratory. Yung laboratory akong mata. Ano kung sa day ka ma'am? Lukoma lagi. Wala nga ako na lagi care kay lisod ba. Kung saan na, makabuta na siya. Glaucoma, similar with my glaucoma akong wife can already be controlled. Okay. Anak. nga. Hindi ka matulog yung tabs. Sa'yo ba? Lagi. Oo, kay lisod na. Napa ko yung mga anak ng school lang. Lagi. Lisod bang delikado. Sige. So, kay naman si Kong Lord ang mangatag siya maximum niya kay pangayoon mo nimo is 10,450. O ang hatagan man kani Kong Lord dan og 11,000 para wala na kay bayaran ha. Salamat. Ang kuan. So, Salamat kayo po mga salamat. Welcome. kay nanay. Pero ayo ka bala ka pag nanakay kuan makita na nimo na drop dili na siya mag-worsen. Wala nga nalikamot lang yun. You'll be fine, man. You'll be fine. Salamat. Next time, pag ano rin ako ng tingog, ganito rin ang gawin ko. Nakipag-usap ako sa kanila. Pili ko, gusto ko rin itong i-replica dun sa akin eh. Ang ganda kasi, ano yun, yung parang directly, directly nakikipag-usap ka sa mga constituents. At the same time, nakikita mo kung ano talaga yung needed na services and assistance. Kita mo yung mga common na hinihingi ng mga tao. And in a way, parang it's a form of, getting the accurate data. Like knowing how would you utilize perfectly and efficiently yung mga assistance na binibigay galing kay speaker. Yung AX, MAIPS, and maganda kasi it's fulfilling to get to know people. Tinatry ko talaga na everyday pag nandito ako sa Cagayan de Oro. Nandito talaga Yeah, ako. true. You're a perfect public servant. That's public service. Si Congressman Christian Onabia. Taga Balingon. Balingon? Salamat Kawali ka dito? Taga Fiesta. Kada biasa, pergabutan. Ali kayo naman. Dili na. Si Mama na dito. Balingon? Likod sa bulan. District 1. Distrito ni Kuan. Ano mo distrito? Balingon? Yung manghod mo yung mayor. Ngayong hapon na to, nandito na si Kong Christian Onabia ng Misamis Oriental 1st District. Kasama natin siya para makipag-usap at matulungan yung mga constituents natin dito sa Cagayan de Oro and Misamis Oriental. Sir, kung deliver mo yung taxer, kung taxer dito, kinanglan mo yung maray o discount. Kumana ka o kuwan? Nanay mo tanan din, di ba? Biopsy? Kumana ka biopsy? Positive yun.
Asa nga kuan sa cancer of the asa nga cancer? Colon cancer? Pwede na kami coordinate sa kusap para kung sa film nakabasa ng stuff. Kumusta yung experience nyo? Kana sila kumusta man? Fulfilling tayo siya. Oo. Makatawag ka sa mga pasyente. Katawa-katawa na tao niya. Ano kung ingon kang credit kang Lordan nga fulfilling ka ayo ay mapigyo nimo sa public service ba? Kailangan din mismo makita din natin, matapag din natin mismo. Niya ay ako makatubag sila. So, Gusto lang nila ma-feel na may nakikinig sa kanila, may naitutulong naman tayo sa problema nila. So, masaya na talaga sila. And walang nakakapalit sa yung fulfillment na may natulungan ka. Grabe yun. Hindi mo ma-describe yun eh. Parang nai-inspire tayong magtrabaho ng tama talaga. Di ba? ito tayo ata sa Amaya. Ano meron dito? Oo, tingnan natin. Oo. Isa rin to sa mga sikat dito sa Cagayan de Oro City. The tourist destination, no? Yes. Let's check out kung ano yung magandang views puntahan and dito. then maraming activities. So, Yeah. dapat mag-check out natin. Sige, let's go. Good afternoon, Kong Lordan and Kong Sia, and we're here at the Noah's Ark. So first, we're going to visit the aviary. So we're gonna see different kinds of birds there, and also we also have the tiger and also farm animals po. Okay, let's go. Sige po, dito Tignan po tayo. natin. Overlooking Cagayan de Oro. So this is the Noah's Ark. Yes, Noah's Ark and the aviary po. Oo. Ang ganda ko paano nila kinuha yung Noah's Ark, no? Anong bird to? Nicobar pigeon? One of the 10 most beautiful pigeon in the world. Then, Ang ganda nga, no? Yes, yes. Ang ganda din naman yung Pigeon? ano. Sa sila originated. Middle East. India. In India. Half Siberian, half Bengal tigers, Java. Bengal tiger, yung mga malaki, no? Oo, Yung Bengal yung second largest ark in the world. At ayun yung peacock nila. Ang ganda no, no? Anong ano yun? Anong klaseng species yun? Pigeon. Kalapate, ang laki naman. Parang peacock ko. Tira mo? One of the largest pigeon in the world. First time ko ito makita. So, Kong Lordan, nandito ata tayo sa vineyard dito sa Maya. And then magta-try tayo, magpipik tayo ng fresh grapes. Pa ako nakatry ng ganun. Ako din eh. Ano yung season nyo for harvesting? Actually, Ano yung cycle niya? Every month kami nagpapaano. Harvest? Harvest talaga. mabilis din siya tumubo, Yes. no? So each area, meron po kami mga plots. So schedule po yung pag-pruning ng each plot niya para every month meron kami picking. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, make a wish. Okay. Yes, deserve natin ng masarap na pagkain. So we had a long and productive day. Yes. Saan na tayo ngayon, Kong Lordan? Nandito tayo ngayon sa Ultra Winds Mountain Resort. Okay.
Actually, hindi to sa district ko eh. Nandito na to ngayon sa Baungon Municipality, sa Bukidnon. Pero Sa boundary siya. Sa boundary siya. Sa ang view niya, kung makikita nyo, di ba? Cagayan de Oro talaga. Cagayan. So 180 degrees no ang view niya eh. Oo, 180. Alam mo today, ang ganda ng experience natin dahil hindi mo lang kami dinala doon sa mga tourist spots, mga tourist destination, yung river rafting, di ba? Tapos nag-green picking pa tayo, pumunta pa tayo sa Amaya, punta pa kita Amaya. Pinakagustuhan ko sa trip natin, yung sumakay tayo ng rela. Kasi tagal kong hindi nakasakay ng rela nun eh. And educational at the same time dahil nakita natin dun sa museo yung history ng Cagayan de Oro, yung participation ng Cagayan de Oro during the formation of the Philippine Nakakita pa tayo Republic. ng mga lumang buto doon. Oo, tsaka Ancient people. yung contribution ng Cagayan de Oro, your city, to the establishment of the Malolos Congress, yung first republic. Kasama tayo sa history. Leaders from this city participated actively in the granting of the independence and the forming of the Philippines as a nation. Yung experience natin na nakausap natin yung mga constituents. Oh, yeah, oo. Medyo, ano yun, heartwarming and fulfilling. Ano yun sa damdamin. Exactly. Nafe-feel mo talaga yung mga tao kung anong kailangan nila, anong hinihiling nila, the things that they need, yung health. Yung para makakuha ka ng yung actual grasp nung anong nangyayari, anong real issues ng mga tao. And we're very thankful dahil responsive yung services na binibigay ngayon ng ating administration. Talagang nalalaman mo na talagang real issues. On top of that, binigyan mo kami ng idea kung how do we better serve our constituents by... Yeah, kasi isipin mo, ikaw nakikipag-usap, ikaw mismo, face-to-face. Pasalamat kami sa'yo because you've given us the idea on how to better serve our constituents. So, tapos na po ang ating episode, tapos na po ang ating oras. Ako po si Congressman Lord Ansuan ng Cagayan de Oro City, 1st District. Ako naman po si Congressman Zia Alonto Adyong ng unang distrito ng Lanao del Sur. Hanggang sa susunod na episode ng Young Guns on the Move. Ano ba nangyari? Tayo sa... Saan tayo? Ginama. Ginama. One town, one program. One town, one product. Product program. Tanong ko is, paano natin ito mauubos tayo lang dalawa? Kaya natin to. Kaya natin to? Ako bahala dito. Ikaw bahala to na. Okay, sige.